cellphone mo, Jake? Bakit mo pinapakialaman ang gamit ko? Kaya naman pala halos hindi mo na ako mahawakan sa gabi. Dahil mas pinipili mong panoorin ng iba. Ang kulit mo naman, Tin. Sagutin mo ako, Jake. Mahal mo pa ba ako? Grabe ka. Ang uwi mo. Normal lang sa lalaki yan, Tin. Masyado ka lang maramdamin. Love, tignan mo yung mga bata, oh. Ang saya nilang panoorin habang naglalaro. Oo nga eh. Ang sarap ng tawanan nila. Parang walang problema sa mundo. Mas maganda sigurong pakinggan kung galing sa mga anak natin yung tawang yan. Anak? Bakit hindi? Seryoso naman ako sa'yo. Napaisip lang ako. Sana dumating na yung araw na maging tatay na ako ng mga anak natin. Alam mo, Jake, sa lahat ng nakilala kong lalaki, ikaw lang yung hindi ko kinailangan pagdudahan. Ramdam ko, ikaw yung tipong hindi lang pangjowa. Ikaw yung manghabang buhay. Dahil seryoso ako sa'yo, Tim. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Alam kong magiging mabuting ina ka. Maalaga, matapang, at mapagmahal. Nakakatakot yung mga pangako, Jake. Kasi madalas, masaya lang sa simula. Jake? Anong ginagawa mo? Tim, gusto kitang makasama habang buhay. Gusto kong ikaw ang kahawak kamay ko sa bawat umaga. Sa hirap at sa ginhawa. Sa lahat ng bagay na daranasin ko pa. Will you marry me? Nagpaalam ka na ba kina Mama at Papa? Oo, love. Matagal na. At sabi nila, ang swerte ko raw kung ikaw ang mapapangasawa ko. Jake. Yes. Oo. Yes, love. 1,000 times yes. Yes? Yes! I love you, Tin! I love you too, Jake. Dear love, parang fairy tale ang lahat nung sinugot ko ang proposal ni Jake. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na may isang taong magmamahal sa akin ng buo. Walang pag-aalinlangan, walang kapalit. Mahal na mahal ko si Jake at ramdam ko araw-araw kung gaano niya rin ako kamahal. Hindi lang sa salita, kundi sa simpleng pag-aalaga. Sa tahimik niyang presensya at sa paraan ng pagtindig sa tabi ko sa bawat pagsubok. Iba siya, may lalim, may direksyon ng pagmamahal niya. Kaya nung lumuhod siya at tinanong ako, buong puso kong nagsabing oo. Mula sa magjowa, naging fiancé, ngayon mag-asawa na kami at magulang pa. Hindi perpektong relasyon namin, pero totoo at buo. At sa bawat yugto ng buhay naming magkasama, lalo akong naniniwala. Jake is my eternal love. Love! Pakiasikaso naman si Noah! Hindi ko ma-enjoy itong laro eh! Saglit lang, love. Inaayos ko tong lababo. Barado kahapon pa. Unahin mo muna si Noah. Kanina pa iyak ng iyak yan. Gusto siguro magpakarga. Okay. Eto na. Jake, bakit parang mula nang dumating si Noah? Parang kahit minsan, hindi mo pa siya kinarga. Ako na lang palagi. Ako ang buhat, ako ang alaga, ako lahat. Kahit kailan, hindi mo mula ako tinulungan sa kanya kahit may ginagawa ako sa bahay. Love, pwede ba mamaya na yan? Hindi ako makakonsentrate, oh. Makakapaghintay naman siguro yung concern mo. Tahimik na si Noah, oh. Ikaw naman ngayon ang maingay. Ah, ganun ba? Sige, sorry. Siguro mas okay kung sa kwarto na muna kayo. Mommy and baby time. Ano pa nga ba?
Grabe yung game kanina. Nakakakaba. Panalo rin sa huli. May oras ka na ba para makausap, Jake? Bukas na lang, love. Medyo pagod ang tenga ko sa ingay kanina eh. O nga pala, si Noah. Napatulog ko na. Ay, sa wakas. Dapat talaga pinapagod ang bata para tuloy-tuloy ang tulog. Ang hirap ng nagigising ng madaling araw. Love. Love, wala ako sa mood. Baka ma-disappoint ka lang. Palagi mo akong tinatanggihan. Love, pagod lang talaga ako. Trabaho pa ako bukas. Isa pa, si Noah ang dapat nasa isip natin ngayon. Tingin ko, dapat graduate na tayo sa ganyan. Paano naman yun tayo? Ang mahalaga, ginagawa natin ang responsibilidad natin bilang magulang, okay? Sige na, good night. Good night. I love you. Iba ako sa ibang lalaki. Salitang pinaniwalaan ko noon. Pero bakit parang hindi mo na panindigan? Nagbago ka, Jake. Hindi na kita maramdaman tuwing gabi. Wala nang yakap, haplos, nititig na may pagtingin. Dati, ramdam kong sabik ka sa presensya ko. Ngayon, parang wala na akong dating. Simula ng mga anak ako, unti-unting nag-iba ang lahat. Siguro dahil nagbago ang katawan ko. Siguro hindi na ako yung teen na minahal mo noon. O baka normal lang to sa mga mag-asawa? Hindi ko alam. At mas lalo akong natatakot itanong. Baka isipin mong nag-iinarte lang ako. Kasi oo, maayos ka bilang ama. Pero ako, asawa mo ako. At pakiramdam ko, nawawala na ako sa paningin mo. Kaya bago ako tuluyang malunod sa mga tanong na ako lang ang sumasagot, humingi na ako ng tulong. Nagpasaklolo. O anak, gusto mo ba ng tsaa? O kape, may binili ang papa mo. Bagong blend daw. Calming tea sabi sa label. Alam mo naman ang nanay mo, laging stress sa negosyo. At ang papa mo very thoughtful, as always. Hindi po ba nagbago kahit kailan ang pakikitungo ni Papa sa inyo? Aba hindi. Mula noon hanggang ngayon, para pa rin kaming magkasintahan. Minsan nga, naiisip ko, hindi kaya siya nagsasawa sa akin kahit araw-araw niya akong nakakasama. Ma, consistent po ba talaga si Papa? Aba oo naman anak. Ni minsan, hindi ko pinagdudahan ang pagmamahal ng papa mo. Kahit sa mga simpleng galaw, yung pagsali niya ng kape sa tasa ko tuwing umaga, o sa kung paano niya ako kumutan pag gabi, ramdam ko yun. Hindi lang basta salita ang pagmamahal niya. May gawa. Ganun po ba? Oo anak. Bakit? May nangyayari ba sa inyo ni Jake? Wala naman po, Ma. May mga pagbabago lang akong napapansin. Pero gusto ko na kami munang mag-usap bilang mag-asawa. Tama yan, anak. Magandang kayo munang mag-usap ng maayos. Pero gusto ko lang linawin ha. Hindi normal na maramdaman mong mag-isa ka sa isang relasyon. Hindi mo kailangang tiisin ang malamig na pagmamahal. Lalo na kung alam mong dati, mainit at buo niyang pinaninindigan yan. Alam mo, sa pagsasama, natural lang ang tampuhan. Minsan may mga hindi pagkakaintindihan, pero kahit kailan, hindi dapat nawawala ang malasakit at pagsisikap. Dapat sabay kayo nagdadala ng relasyon. Hindi yung isa lang ang lumalaban, habang ang isa nanonood lang. Tahimik lang sa isang tabi. Opo, Ma. Naiintindihan ko. Anak, hindi kita masisisi kung napapagod ka, ha? Pero isipin mo palagi na hindi lang ikaw. Hindi lang kayo ni Jake, nandyan si Noah. Habang pinupuno mo sila ng pagmamahal, wag mong kalimutang pakinggan din yung sarili mong damdamin. Ano't ano man, nandito kami ni Papa mo para damayan ka at alalayan kayo ng pamilya niyo. Salamat po, Ma. Dapat ko na talagang kausapin si Jake para hindi na lumalim ang sakit.
Hindi ko maiwasang ikumpara ang marriage ni na mama at papa sa atin, Jake. Doon ko lang napagtanto kung gaano na pala tayo kalayo sa dati. Wala na yung lambing kahit sa pinakamaliit na bagay. Minsan, iniisip ko, normal lang ba to? Yung parang kasama ka na lang sa bahay, pero hindi nakatuwang sa buhay. Pero sabi ni mama, sa pagsasama, may nagkukulang, pero may pagpupuno. May problema, pero may pagtutulungan. Kaya kahit ang hirap, kahit pilit kang umiiwas, pinili kong harapin ka. Inilatag ko lahat, takot, tanong, hinanakit. Dahil gusto kong malaman, ayos pa ba tayo? O ako na lang ba talagang kumakapit? Oh, love! Bakit mo pinatay ang TV? Ang ganda na ng laban, oh. Last quarter na yun. Kasi Jake, ito na lang ang tanging paraan para makausap kita ng maayos. Para mapansin mo naman ako. Ano na naman to? Tin, ano bang problema? Ako ang dapat na nagtatanong yan. Ano nangyari? Bakit hindi na tayo tulad ng dati? Naku naman, love. Halika nga rito. Huwag mo nang palakihin. Guni-guni mo lang yan. Bitawan mo nga ako. Hindi ito guni-guni. Yan ang pinaparamdam mo sa akin. Hindi mo na nga ako tinitignan, Jake. Hindi mo na ako kinakausap. Pasensya ka na, Tin. Tin, huwag mong isipin na ikaw ang problema. Ako ang problema. Umiiwas ako kasi hindi pa akong handang masundan si Noah. Alam mo ba kung gaano ako nag-iisip gabi-gabi? Kung may kulang ba sa akin? Kung may mali ba sa akin? Hindi ko naman alam na nasasaktan na pala kita sa pag-iwas na ginagawa ko. Pangako, aayusin natin. Aayusin ko. Hindi ko man agad maibalik lahat pero hayaan mo. Susubukan ko ulit. Nandito ako, Jake. Mag-asawa tayo. Aaminin ko. Kahit papano, nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Sa amin ni Jake, may mga araw na parang pilit siyang bumabalik. Hindi na siya kasing lamig. Minsan, may lambing. Minsan, parang dati. At dahil doon, pinilit kong maniwala na sapat na ang kaunti. Basta hindi wala. Na baka ito na lang talagang pagmamahal kapag tumagal. Kaya nanahimik na lang ako. Nagkunwaring okay. Sinabi ko sa sarili ko, baka ako lang to. Baka pagod lang o adjustment lang. Pero habang lumilipas sa mga araw, unti-unti kong nararamdaman may mga damdaming hindi kayang itago habang buhay at may mga kulang na hindi kayang punan ng pasensya lang. Doon ko naintindihan, minsan paraan ng tadhana ang unti-unting paglayo para iligtas ka sa relasyong matagal ka na palang inuubos. Baka hindi lahat ng sinumulan ay kailangan tapusin ng magkasama. Siguradong matutuwa si Jake dito. Amoy pa lang sa sinigang ko. Panalo na. Paborito niya to. Iwan ni Jake tong phone niya. Ay naku, papasok ng trabaho. Cellphone ang hindi dala. Di bale, pauwi na rin naman siya. Ano to? Bakit? Ano to? Mahahalay na video sa mga babae? Love? Love? Aray ko! Ano ba yun, Tin? Anong akala mo? Hindi ko makikita? Bakit ganito ang laman ng cellphone mo, Jake? Bakit mo pinapakialaman ang gamit ko? Kaya naman pala halos hindi mo na ako mahawakan sa gabi. Dahil mas pinipili mong panoorin ng iba. Ang kulit mo naman, Tin! Sagutin mo ako, Jake! Mahal mo pa ba ako? Grabe ka! Ang uwi mo! Normal lang sa lalaki yan, Tin.
Masyado ka lang maramdamin. Normal? May asawa ka na, Jake! May anak! Tapos nagpapantasya ka pa sa ibang babae? Hindi na ba ako sapat? Hindi ako nagkulang bilang ama kay Noah. Bilang ama, oo! Pero bilang asawa, hindi na kita kilala. Hindi ikaw ang lalaking pinakasalan ko. Dear love, wala na akong nagawa sa unti-unting pagbabago ni Jake. Sa halip na lumaban, pinili kong manahimik. Para kay Noah, hindi ko inisip na umalis. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil ayokong lumaki si Noah na may tanong kung bakit hindi buo ang pamilya niya. Kaya ako na lang ang kumumpleto. Kahit ako mismo, pakiramdam ko ay kulang. Nagtiis ako. Nanatili. Kahit ramdam kong nawawala na ako sa puso ng lalaking minsang tinawag kong pangarap. Wala na ang dating lambing. Wala na ang mga pangakong ako lang. Tila tinangay na ng hangin na parang hindi na talaga pabalik. At gabi-gabi, habang tahimik akong naghihintay, unti-unti ko rin natanggap na kahit buo ang pagmamahal mo, hindi mo kayang ipaglaban ng isang taong matagal ka nang iniwan. Kahit nandyan pa siya. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Magandang morning! We are live and alive sa Facebook page para sa ating kwento ng Dear Love. Kaya naman kung may comment kayo dyan, lalo na sa mga magjowang alam nyo na. Charot. At iyan ang ating kwento ngayong Feel Good Wednesday. Tama ba? Tama naman. Ayan, kwento ni Jake at saka ni Tin. Ayan. So kwento ni Jake at ni Tin na mag-asawa. Ayan. So, nagsimula sila sa napaka-sweet na relasyon. Yung tipong hindi sila mapaghiwalay. Yung tipong araw-araw sinusundo. Yung tipong lahat ibibigay sa'yo kasama yung buwan, araw, bituin, bulalakaw, outer space, ganon. So, ayun, and eventually, naging malamlam matapos ang mga mahaba-habang relasyon kasi nagkaanak din naman sila, diba? So, after noon, parang may nagbago at napansin nga ito ni Tin, yung mga pagbabagong naganap sa kanilang relasyon na yung tipong ang mga reklamo nito ni Tin ay parang malamlam na sa kanya. Kapag kakalabit si Mrs., parang wait lang, gaganon lang semester, bukas na lang, ganon, ineme, charot. Diba? And yung pakikitungo niya, very bihira rin na silang mag-usap, yung tipong, ano ba tayo dito sa bahay? Tayo ba ay magka-boarding housemate na lang ba?
o mag-asawa pa ba? Yung napapatanong na siyang ganon, diba? Ay nako, alam nyo, dumadating talaga sa punto natin sa buhay yan eh. Yung sa una, napaka-sweet, ganyan, sa umpisa, diba? Pero eventually, magiging komportable kasi tayo. At sa pagiging komportable natin, hindi natin namamalayan na yung mga dating gawi natin nawawala at nawawala na. Or minsan iniisip natin, kaya pag nagiging komportable tayo, feeling natin mas level up yung ating relasyon, diba? Yung tipong kahit na hindi kayo mag-usap, pero at least andyan kayo sa set isa. Pero tama pa ba yung ganon na pakikitungo mo sa iyong partner, ganyan? Or syempre dyan na kasi magsisimulang maghinala, 'di ba? Yung partner mo, meron ka bang ginagawa kung bakit ka nagiging ganyan sa akin, 'di ba? Usually ganyan yung unang papasok, 'di ba? And kung wala naman, bakit ka naging ganyan, 'di ba? Alam mo, my personal experience, naranasan ko din naman talaga yung ganyan eh. Yung tipong, at lahat tayo napapansin naman yan, di ba? Yung tipong, grabe, sa simula, parang nilalanggam kayo sa sobrang sweetness ninyo. Pero nung simula, nung magkasama na kayo sa isang bubong, nakikita mo na unti-unting pagbabago. Ay, bakit hindi na siya ganun, di ba? Na minsan, hindi maintindihan ng lalaki. Wow. Charot. Hindi maintindihan kasi minsan ng lalaki na parang, bakit hindi ka na ganito? I remember one time parang I asked that question ganyan. Parang lang, sagot niya lang sa akin, hindi pa ba sapat sa'yo na magkasama na lang tayo sa bahay? Pues, hindi sapat iyon na magkasama lang tayo sa bahay. Kailangan yung pagsasama natin dito, maano pa rin, may fire pa din tayo sa isa't isa, hindi ba? Kaya nga minsan merong mga pagkakataon talaga sa buhay natin na na-fall out of love tayo, hindi ba? Hindi kaya nangyayari yan dahil yung ginagawain natin before, hindi siya continuous na nangyayari habang tumatagal sa relasyon. Masyadong nagiging komportable. At yung pagiging komportable, ayun, diba, na nagtutungo sa fall out of love and eventually naghihiwalay, hindi ba? Ay nako, pero may isa pang issue dito pag-usapan natin sa online, yung micro-cheating sa napanunood ng mga kineme bumblebee sa Funelias. Yan ba ay tama o mali? Ay, di ba? O siya, kabisyo, yan ang ating kwento ngayong Feel Good Wednesday. Abangan ang panibagong kwento bukas. Kaya make sure na palagi kang nakatutok dito sa 98.3 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Muli, ito si Mama Morena. Tuloy natin sa Facebook page. So, ayun, yun na. So, kasi parang dalawa yung issue, yung dito, diba? Dalawa yung parang issue, kung baga, ng bonggang-bongga. So, micro-cheating ba yung panunood? Kung ikaw ay my partner, is it cheating na ba? Or di ba yung iba tinatawag nila, kung hindi naman talaga physically touched, that could be a micro-cheating. Or minsan pagla-like, di ba, sa mga Facebook page ng mga magagandang babae, is it micro-cheating? Ganyan. Di ba? May naalala tuloy ako, may isa kong friend na ganyan, may asawa na siya, pero still, nanunood pa rin siya ng mga ineme, ng mga X-rated sa cellphone. At hindi lang yan hindi niya tinatago, and very blunt din naman siya na nakikita ng asawa. And then the asawa naman was that parang okay lang. So, hindi ko alam well, iba-iba yung mga perception dito ng magpa-partner. Doon sa isa kong kakilala, sa kanya okay lang so long na hanggang doon na lang nood, okay lang yan. Diba? So, basta hindi lang i-meet, ganyan, or okay lang sa kanya kung may mga nila-like, may mga tinitignan mo ba.
okay lang. Pero sa iba, hindi okay yon. At naiintindihan din natin kung hindi okay yun. Diba? Kasi meron kang ang jowa asawa, bakit ka manunood ng mga ganong bagay sa iyong telepono, 'di ba? Anong ibig sabihin noon? Hindi ka yung sexual fantasy mo hindi magawa ba ng asawa mo kaya ka nanonood, or nawala na yung drive mo sa pakikipagbembangan sa asawa mo? Di ba? So ako ang ano bang take natin dito? Well, sa akin, I think kung meron akong partner, okay lang ba siyang manood ng mga X-rated sa phone? Parang hindi. Kasi that would be my basis na para hindi ka ba nasasatisfy sa mga eksena ko sa'yo? Hindi ba? Lalo na kung nasa bed scene kayo, di ba? So, tapos habang nagbe-bed scene kayo, super watchilation ng mga ng mga X-rated. So, ibig sabihin, hindi ako ganun ka-LL, diba, na kailangan pumupang manood ng mga X-rated para lang magkaroon ka ng drive sa kama, diba? Parang medyo disappointing yun kasi sa akin. So, I would say na no. And kung kayo magka-relasyon, talaga nanonood siya ng ganun, parang somehow sa kama yun yung isang kinikwento ko parang sa kama lang. Pero kapag yung normal ganyan, parang hindi din pwede. Siguro ang gagawin ko na lang dyan, sige, titignan ko tignan ko yung mga pinapanood, ganyan. And then, I will try it then sa kanya, diba? Kung paano ko gagawin yon. Sisiguro din kung mas magaling pa ako sa pinapanood. Diba? So, ganun siya. I guess it's not okay to watch yung lalo na kung nasa loob ka ng relasyon. And it's another form of cheating, ganyan. Diba? Pero, yung totoo, balik tayo dun sa una nating issue, diba? Yung paglamlam ng pakikitungo sa inyong partner. Ano naman yan? Reality check talaga yan na totoo siya. Kaya nga minsan sinasabi ko, sa una lang naman talaga masarap magmahal. Pero eventually, habang tumatagal, parang nawawala na lang din yan. Ganon. Ando dun pa rin yung pagmamahal, pero it's not as much as sweet, ganun. Parang minsan nag-hold on ka na, okay na yan, magkasama naman kami. So long na hindi naman din siya ng bababae at very responsible din naman siya, okay na yun. Diba? Minsan kontento na tayo sa ganun. At very confident na tayo na hindi tayo iiwan ng taong iyon. Diba? Pero, siyempre, kung lalagyan natin ng feelings and damdamin and tayong mga babae, wow, charot. Ano yun? Parang somehow, mapapananong ka sa sarili mo, meron ba akong maling ginawa? Or meron ba akong pagkukulang kung bakit nagiging malamlam yung isang relasyon? Diba? Ako, I always make sure na kapag meron akong karelasyon, I always make sure that I put fire pa rin. Diba? Kaya nga, parang every celebration is very special sa akin. Kahit mapamansary man yan, tas anniversary na magta-travel kayo, ganyan. I make sure na meron kaming ganon because that's our time na parang, alam mo yun, na sobrang mahal mo pa rin yung tao. Diba? Ako, I feel na hindi ko kayang magbago. Kung ano man yung pinakita kong pagmamahal sa simula, feeling ko kaya ko siyang i-sustain up until the end. Ganon. Pwede siyang magbago kapag nagsimulang magbago din yung pakikitungo ng partner mo. Ganon. Ganon siya. So, yun lang. Yun lang ang ating chika ngayong Feel Good Wednesday. Grabe, Wednesday na. Naku, matatapos na naman ang Agosto. Ayan. No, diba? So, ayun, maraming salamat sa inyong pagtutok palagi dito sa
sa ating kwento ng Dear Love sa Radyo Man yan o dito sa ating Facebook page live. Maraming salamat. So, every day yan from Monday through Friday po ang ating kwento ng Dear Love. At marami tayong, alam mo yun, matututunan, ganyan. At pwede rin kayong mag-comment ha, kung anong maichika nyo sa kwento natin. Nang sa ganun, mas masarap talaga yung usapan natin. O siya, Kabisyo, maraming salamat. Muli ako ang nag-iisang mamaharot na pwede mong mamahalin ng sagad-sagaran. Mama Morena, maraming salamat. See you tomorrow.